Ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? And then sir, ano po ang balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa next Yes, hearing? ang original recommendation ko nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo. At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano, na-overtaken lang ako ng desisyon. At tinatanong ko sila, okay ba sa inyo na after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. Or, kung mauna siyang ipatawag ng House, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin ng instruction yung OSAA na paggagaling sa House, diretso na siya sa Senate. Hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na, nakapag-decide pala si Majority Leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail dalhin. Kasi mas malapit sa Senate. So, i-clear ko pa ito kay Senate President. Hindi pa kami nagkausap na kung aprobado niya, after ng hearing ng Thursday, dito na lang manatili si Bryce Hernandez. So sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang Next hearing, week. 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 days extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. Meron nga ba? Next Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun, i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso at saka hindi namin call yun eh. Call yun at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado doon sa not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang kinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang
dapat pananagutan, di ba? Okay, Danielle, and then Mean, and then Jan, and then Marlon. Hi sir, good morning. Sir, marami ng mga characters na lumalabas doon sa flood control scandal. Pero sir, sa tingin nyo ba, sino ba yung somehow na parang maging state witness? Sa nakikita nyo, sir? Sa ngayon wala pa kasi ngayon pa lang ako mag-hearing. Kasi ako, hindi lang yung record, gusto ko rin makita yung demeanor ng tao. Alam mo, hindi naman ako West, pero ganyan yung mga judges eh. Kaya importante yung physical presence. Minsan nga, di ba, pagka Zoom lang, hindi mo pa makita kung ano talaga yung kanyang demeanor eh. Mas importante yung kaharap mo, tinatanong mo, more or less mag-gauge mo kung binobola ka o hindi ba? So I cannot at this point in time conclude or even make a judgment kung uubra ba silang state witness. Sir, isang question na lang. Sir, lumabas na doon sa expose nyo yung MBB. Ipapatawag nyo rin po ba si dating Secretary Bonoan? Tsaka nakikita nyo ba talaga yung involvement niya doon sa flood control scandal? Una, gusto ko i-correct yung si Mark. Saan ba si Mark? Wala rito. Mark Medyo Cayabyab. nagulo yung report niya. Medyo mali yung understanding. Walang direct on record. Hindi ko sinasabing definite ito. Walang involvement yung mga anak ni Secretary Bonoan at Undersecretary Bernardo doon sa Global Crit Builders. Wala. Yun, pagmamayari yun ng mga maglangking. Ngayon, kung merong sila mga proxy doon, yung dalawa, Undersecretary Bernardo and Secretary Bonoan, hindi ko alam yon kasi wala naman sa record. Ang maliwanag na nasa record, yung mga anak ni Maglangke, Bernardo, at saka Bonoan. Yun, sinigurado ko yun kasi ang nakalagay lang doon is Fatima Gay B. de la Cruz. So, nung chinik ko yung B, Bonoan, hindi pa ako nakontento doon. Anak ba talaga ni Secretary Bonoan si Fatima Gay? Baka kaapelyido. So, we research further, yung asawa nung si Secretary Bernardo, Sulit. Ang maiden name ni Fatima Gay, Sulit. Sobrang coincidence na yon. Not to conclude na anak niya. And wala naman tayo narinig na denial. So, ang ano doon, kaya sabi ko, kayo na yung mag-connect the dots. Kasi kung ganong kalapit si Maglangke, the contractor, na hindi nag-divest while serving as mayor, kay Secretary Bonoan, saka Yusek Bernardo. Remember, si Yusek Bernardo, kamakailan lang ito nag-early retirement, because of, again, allegations or accusations ng irregularities. So, kayo na mag-conclude kung bakit napakaraming kontrata ng Global Crit Builders. Sabi niya, siya nagsabi ako'y kilalang kontratista na bilyon-bilyon ng aking kontrata sa buong Pilipinas. Pero sir, so far, wala pa kayong nakikitang direct involvement ni dating Secretary? Wala, yun direct. So far, wala. Yun lang. Sabi ko nga sa inyo, kayo na mag-connect the dots. Pero sir, dun sa interpellation sa inyo ni Senator Marcoleta, ang sabi niya, parang malapit nang sabihin ni Undersecretary Cabral na ang impression niya, yun yung utak ng sindikato sa DPWH na yung daw ginagawa niya, may basbas ni ng dating secretary? Parang yun ang sinabi niya. Sana pinurso niya. Sayang. Di ba nabanggit niya yun? Na... Sana pinurso niya. Siya yung chairman eh. So bakit sa tingin niyo hindi niya na-pursue? Yun ang hindi Kulang ko ang alam. oras? Siya yung tanongin niyo. Okay. Mean. Hi, sir. Good morning. Sir, let me go to Bryce Hernandez muna. How credible is he, sir? I mean, from here until house, ang sinasabi lang niya, laging utos sa kanya, nayayaya lang siya ni Alcantara. From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion. Based on what I know about him. No? Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash to chips na bilyon? Saan ang galing yun? Niyayaya lang siya, pantaya lang siya ni Alcantara. May sariling taya si Alcantara eh. 1.4 billion nga yung kanyang cash to chips eh. Imagine, for the past 3 years yun, hindi naman ito one time na nagpapalit ng 1.4 billion. Pero from 2023 hanggang 2025, ang record sa mga casinos, the different casinos, imagine 1.428 billion yung pinalit mong cash to chips. Saan ang galing yun? Si Bryce Hernandez naman, billion din yung kanyang chips to cash. Bukod pa yung cash to chips. Saan ang galing yun? So, sir, dapat pa ba siyang ipatawag at paniwalaan? Papatawag. Definitely.
Gusto ko maliwanagan yung sinasabi niya na delivery ng obligasyon. Anong ibig niya sabihin? Gusto ko i-pursue yun. Kasi nando sa cellphone niya para maging part ng official record ng Blue Ribbon. Kasi doon, hindi naman namin record yun Record ng TRICOM ba yan o yung accounts ng house. So, we want to formalize it. We want to make it official na yung kanyang testimony sa Blue Ribbon para magamit namin sa aming pag-pursue ng legislation and para magamit ko rin do sa sayang naman yung pakipag-ugnayan ko kay Secretary Dizon kasi very close ang coordination namin. Halos araw-araw nag-uusap kami. Yung nagpunta nga siya ng Mindoro, nung nagpaalam siya, sabi niya sa akin, bukas pupunta ako Mindoro. Agad-agad, sabi ko, ipadala ko sa iyo yung kopya ng first privilege speech and the documents that we gathered. Kaya tukoy niya nang puntahan yung Sitio Dike Sir, gaano ka possible yung money laundering? Dahil doon sa cash to chips, chips to cash. Very possible. Very possible. Kasi makita mo doon sa cash to chips, chip to cash, hindi balansyado. So meron kaming report, yun ang kailangang ma-validate na maglalaro sila, magpapapalit ng cash to chips, tapos magpapatalo ng kaunti, ipapalit yung chips to cash, papalabas na panalo. No? And this will be validated by the flow of incoming and outgoing transactions sa bangko. No? We're not yet there. AMLAC ang magpapatunay nun. Kaya, sabi nila, kaya naming sundan yan, hihimayin namin yan para ma-establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng casino, magkano pumasok sa bangko, at magkano lumabas. Tapos magkano naman yung, masusundan daw nila yon yung flow. Sir, sorry kahit hindi po sila pumirma ng waiver, bank waiver, kaya po yung matrace, yung inflow. Hindi, pag na-establish yung predicate crime, no, at nag-testify yung counsel, well, hindi kailangan ng waiver. Kasi may predicate crime Merong crime And money laundering is a predicate crime. Casinos ngayon, no, based on the amended AMLA, covered person na Ang threshold niyan is 5 million pesos. So, pwede na talagang isama yung transaction sa casino, whether chips transaction or check or bank transaction, do sa pag-imbisiga ng AMLC. Sir, isa na lang. On the Discayas, sir, may iti-tell all pa ba sila sa dami po nung pangalan na nailabas nila? Tingin niyo, sir, may mga wini-withhold pa silang information? Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba, narinig nyo na rin ito, no? Although, probably biased din yung kanyang statement, na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang nabanggit, at saka parang, bakit wala yung before 2022 na may mga ganon. Hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing nung nag-testify sila, dahil busy ako sa pangangalap ng numero. From weekend to... Kaya wala ako nung Monday, busy kami. Kaya hindi ko na-monitor. Hindi ko na-monitor yung pagdinig. Pero tingin niyo, sir, marami pa siyang sasabihin sa dami ng names na yun? Dapat marami siyang sabihin. Otherwise, wala siyang pag-asa na... kung gusto nilang, ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Okay, before dyan, sorry, yung Beng Ramos, ipapatawag nyo at talaga bang taga-broom yun? Well, ganito, no? In fairness, kasi she's undergoing medical treatment. Sa ngayon, pinalipat namin siya sa motor pool. Kasi tinatanong ko, meron ba tayong holding group na parang holding unit sa Senado? Yun daw ang pinaka-holding group unit. So, I just don't want to delve anymore sa yung tungkol kay Beng Ramos kasi medyo hindi maganda yung kanyang kalagayan. And casual siya. No? And ang pwedeng mangyari sa kanya, pagdating ng December, baka hindi na siya ma-renew. Okay, Jan, Marlon, Nympha, and then Amor, and then Ian. Sorry, Ian. Mike. Sir, yung recommendation do sa mga Diskaya to be state witnesses, ano po ba, nakikita nyo bang parang napakaaga naman, nagmadali, considering na isang beses lang po humarap si Curly dito sa Senate and sa
Masyado po bang Iwasan naging ko na maaga? lang mag-judge ko ano yung nasa isip o ano yung motivation ni Senator Marcoleta. No? Meron siyang reason, whatever the reason is, meron siyang dahilan kung bakit nirecommend niya kagad na maging state witness. No? Ayoko siyang husgahan doon. Ako, yung sarili kong pananaw, yung sarili kong sa tulong na rin ng mga members, no? Yung bagong composition ng Blue Ribbon na committee, pagtutulong-tulungan namin i-assess kung ubra ba talaga silang i-recommenda na pumasok sa Witness Protection Program. Okay, Marlon. Sir, initially sir, sa mga narinig nyo, nakita nyo dun sa mga hearings, both Senate and sa House, may mga adormawanay na ba sir tingin nyo? Maniligaw lang din dun sa investigation. Sinira mo naman yung araw ko. Maganda usapan natin. Ewan ko, hindi ko alam. Wala pa kasing pagdinig eh. Tama, sir, and then yung pagkakasangkot po ng dalawang kasamahan ninyo dun sa issue ng flood control scandal, how will that affect the credibility of the Blue Ribbon hearings going forward? Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yun. Newly discovered, ano yun, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yun. Sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, ang attitude ko lagi, wag tayo magtakip kasi mawawala ng credibility yung ating ginagawang investigation. Pero how do you handle that kung may kasamahan po kayo, ba? Nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila. Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before NIMFA, sir, marami nagsasabi, di ba, nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman, may panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, Bakit nothing nauulit? can mollify, nothing can appease our people, especially this time. Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ng Secretary Dizon, this is even worse than the Dinopolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At na-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yon. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other government officials who are in the know, yung mga malalapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto, na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, NIMFA, and then Amor, and then Ian, and then back to RG. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue Papatawag. yung naging... Iko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi maliwanag, even kay Secretary Dizon, kasi ang una kong pinagpadalhan nung screenshot na yon, Secretary Dizon bago ko ilabas sa... Kasi pinagpaalam ko pa kay Senate President yun Pwede bang, with your permission, pwede ko bang gawing slide dito? At sabi niya, totoo naman So, yun. Although hindi directly sa kanya pinadala, sa kanya staff. Now, sabi ko nga, di ba, res ipsa loquitur, sabi ng mga lawyers, the thing speaks for itself. Ayan yung message, kayo na maghusga. Sabi ko nga, mukhang template, mukhang pro forma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung kung sino yung addressee na pinadalan. Sir, base dun sa mga pag-uusap nyo ni Secretary Dizon, ano pong, parang anong Wala, direction niya ang comment niya lang, loko to Kasi tinanggi sa kanya. Sinabi niya nga na harap-harapan, dininay sa kanya. To his face. Magkaharap sila
Tapos nung pinadala ko sa kanya, isa lang ang comment niya. Loko to, sabi niya. Ewan ko kung nung susunod na aksyon doon sa loko to. Wala pang suspension. Ewan ko. Ang dami niya naasikaso. Kaya hindi rin natin masisi yung mama na baka may nakakaligtaan. Pero maalala niya yan sigurado. And sir, di ba to parang... Remember, pinag-sign niya ng lahat ng courtesy resignation. Ang sabi niya, 100% from undersecretary down. Ang kanyang handicap, hanggang ngayon, wala pang appointment yung mga bitbit niya doon. No? And I know na yung may mga dala siya doon na matitino. Kasi yung isa doon, naging tao ko sa PNP. Yung dating OTS, si General Bisnar. I know him na talagang, ano yan, all the way yan, and I can vouch for his integrity. No? Unless proven otherwise when he's already in the DPWH. But yung kanyang career, nasundan ko yon hanggang sa mag-general siya, talagang iba yung ano niya. Para si Mayor Magalong yan. Sir, hindi ba pwedeng parang mag-branch out tong issue na to DBM kasi insertions ng budget yung... Tatanungin ko rin si Secretary Mena. Kung, kasi sila yung nagre-release ng pondo sa ahensya, di ba? Para lang maging formal, maging on record na yung 355 or part of it, na-release niya. Kasi part ng ano yun eh. I think part ng for issuance of SARO. No? Ang huli naming tingin, parang part yun ng 142 billion na na-insert ng Senate do sa BICAM. So hindi ito hindi ito validated for further validation. Initial examination would suggest that na yung 355 billion, part yun ng 142 billion na Senate insertion sa BICAM.